kung nangyari yung yung iniiwasan na nga pero somehow nagkaroon ng aksidente, whether na nasira yung condom. Sana meron pa rin silang alternative sa early abortion. Kung wala yon, tuloy na yung bata. Then most likely maglilimos siya sa kalye. Because hindi pa ready yung mga magulang niya, parang gano'n. Yun ang hindi maintindihan ng mga religious sect kung sinasabi nilang. Una-una, yung utos na yun wala naman talagang pinanggalingan yun kung hindi interpretasyon lang nilang yun. Yes. Pero ang masakit nun, wala naman silang solution. Kaya kailangan talaga ang constitution, nandun yung protection na kayong mga ayaw ninyong gumamit ng condom o ng abortion, may obligasyon kayo ngayon na mag-alaga nitong mga unwanted unexpected children, ha? Oo. Okay. Okay, batiin muna natin si Albert Ong na nanonood ngayon through internet, Nanonood siya sa Yahoo Messenger. Magandang gabi sa iyo, Albert, Okay. Good evening, Albert. Okay, ito naman sa engineer, Kasi kung titingnan natin, siguro parte ng sex education ay yung mga do's and don'ts, ibig sabihin mga responsibility na kaakibat ng pagpasok sa pakikipag-niig kung di ba? At least yung mga responsibilities and duties ng dalawang tao na nag-engage sa sex. Pwede sigurong isa yan sa laman ng sex education kung sakaling matutuloy man. Pero ang pinaka-importante sa sex education, maintindihan ng kabataan na pag ginawa mo yung ganito, as simple as possible, yung nag-sex kayo, most likely may mabubuntis. No? Wag na nila masyadong yung tungkol sa sex. Kung hindi yung result na mabubuntis. So ngayon, ang nila is paano maiwasan mabubuntis. Pero walang maski na anong kagaling na teacher na magsasabi na sundin ninyo yung rhythm method. Hindi masusunod. Kasi dahil yung pangangailangan nila nandun na. Pag talagang gagawin na nila, hindi nila susundin ang rhythm. Kaya kalokohan yung mga nagsasabi ng rhythm lang ang kailangan yung sundin. Very stupid talaga yung mga utos na yun. Okay. At saka kailangan talaga yung condom. Yung iba pang mga contraceptives, At saka yung rhythm naman ng babae, pabago-bago yan, hindi yan fix. Hindi yan accurate yun. Hindi yan accurate, no? Okay, Mr. Freddy Santos. Freddy, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, Kasalde. Yes. At kay Engineer. Good evening, Sir Freddy. Opo. Maganda yung tinatalakay niyo, sex education. Ikaw ba, pabor sa sex education? Yan sana ang trabaho ng mga barangay. Bawat barangay mayroong programa na ganyan. May schedule nila kung minsan sa isang buwan. Yung meeting ba, pag payuhan yung mga pamilya na kailangan magpantayaw. Hanggang kwan lang ng anak natin, mahirap ng buhay, hanggang 3 na lang, 2. Alam mo, Engineer, sa Japan may limit yata ang anak dyan, Sa China po. Sa Japan din nung araw. Hindi, ang nangyari sa Japan, ayaw nila ng babaeng anak. Gusto nila puro lalaki. Karamihan puro lalaki. Ganon din sa China, isa lang pero gusto pa nila lalaki. Ngayon kinakapos sila ng mga babae kaya kawawa yung mga lalaki. Meron nga istorya dun sa Los Angeles Times. 3 lalaki, isa lang asawa nila. Dahil wala na sa China. Sa China. Kinuha pa nila yun sa Korea. Merong article na natatawa ko pero mukhang very accurate naman yung dahil wala naman mapapala yung Los Angeles Times na para sulatin yun, sulat ng ganung kalokohan pero totoo pala yun.
engineer, kaya dumadami na talagang tao, dapat kontrolin. Pag-control ang Hindi naman po sana problema maraming tao kung nandyan yung support na liligaya din yung ang natin yung sana magkaroon tayo ng itong susunod na generation na mga magiging magulang na bata. Engineer, ilan ang anak mo? Wala po. Matanong nga. Wala po. Wala? Wala po dahil nagkasakit yung misis ko nung bago pa kami ikasal. Kaya hindi na kami nagkaanak. Hindi na kayo nagkaanak? Hindi na po. Ayaw naman niya ng artificial dahil hindi natural. Kasi nga artificial. Ako, engineer, talaga dalawa lang. Talagang kinontrol ko. Aha. Good. Lalaki at saka babae. Ba okay pala. Dinasalan ko. Sana lalaki at babae ito. Nagkatotoo. Magaling kang magdasal, ha? May nabasa ko sa libro kung anong... Mayroon ka kasing sinusunod yan kung minsan sa libro. Kung gusto mong lalaki, Oo. iba yung pan mo, side mo. Talaga? Left and right, ang kapitidan. Yung mga kwantan. Ay, Kapredi, natutunan mo ba sa sex education yan? Sa sex education? Oo, Ay pero talagang sa barkada yun. Kung ako sana, dalawang babae para mas marami pagpilian yung anak mong lalaki. Ako minsan naniniwala kung minsan yung sabi-sabi. Ganun bumaba ka sa kaliwa para kung gusto mong lalaki. Sabay nagkatotoo nga. Sabay, magdasal ka lang. Pakikinggan ka sa itaas. Kaya yung dasal talaga, hindi ho biro-biro yan. Kung minsan nagkakatotoo, kung maniwala ka sa Diyos, na makapangyarihan, talagang nagkakatotoo. Ganyan po ang kwan. Kaya maganda yung sex education. So pabor ka? Sana ipatupad ng gobyerno yan. Ayun, Yan lang okay. po, thank you. Okay, thank you very much, Kapredi. No, pabor si Kapredi sa sex education, no? Engineer, no? Very good. So, ibig sabihin ay kahit na sinasabi ng Catholic Bishop Conference of the Philippines na hindi maganda ang isulong ng sex education sa mga paaralan, maraming mga Pilipino, no, tulad ni Capre Santos, at iba pa, na mas pabor na magkaroon ng sex education sa elementarya, no? Dahil ang sinasabi nga nila na ang impormasyon na makukuha ng bata sa subject na ito ay katumbas ito ng kanyang pag-iingat sa kanyang sarili at pangangalaga sa kinabukasan ng kanyang magiging supling o anak, di ba? Ang importante sana, sino man yung mga nagsasabing huwag, sila magbigay ng alternate solution. Ano nagagawa nilang tulong doon sa mga pobreng bata ngayon na naglilimos sa kalye? Sila ang nagsabing huwag gumamit ng kondom. Ngayon na nandyan yun, ano ang nagagawa nilang maitulong? Bakit hindi sila gumawa ng paraan? Sabi lang sila ng sabi, huwag gumamit ng kondom, huwag pero ngayon nagdurusa itong mga bata na maglimos sa kalye o tapos lalaki sila, ang trabaho nila nagtinda lang sila ng taho o makaraos lang. Yan ang magiging resulta nung pag hindi nagkaroon ng plano sa pag-anak. Okay, no? Okay, yung binati natin kanina, nagpapasalamat si Bong, yung soloist ng kantang Pilipinas mula sa grupong Barkada, no? So nakikinig daw yung kanilang grupo, 5 yata o 4 sila sa grupo, nakikinig daw sila ngayon. Okay, thank you for listening, Bong. At siyempre, kung gusto nyong mag-share ng inyong opinion dito sa ating paksa, mag-share lamang kayo, natawag kayo sa 897-8374, 897-8374, 895-4460, 895-4460, at syempre sa aking cellphone pwede, 0921-662-9917.